OFW ako sa Dubai. Pero nang makita ko ang pangalan ng asawa ko sa listahan ng mga VIP guest ng aming hotel, parang gumuho ang buong mundo ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ako si Marlon, 38 taong gulang, isang VC na mahigit 8 taon nang nagtatrabaho bilang front office supervisor sa isang luxury hotel sa Dubai. Katulad ng maraming beauty, tiniis ko ang lungkot, pagod at pangulila para lamang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko sa Pilipinas. Araw-araw, pareho lang ang routine ko. Gigising ng madaling araw. Papunta sa trabaho. Ngingiti sa mga bisita kahit pagod. At gabi-gabing tatawag sa asawa kong si Liza at sa dalawa naming anak. Konting tiis na lang, mahal, madalas sabihin ni Liza. Para sa mga bata, kakayanin natin. At pinaniwalaan ko iyon. Buong puso. Buong buhay. Buong pagkatao. Pero isang gabi, may malaking international business event sa hotel namin. Punong-puno ng mayayamang negosyante, influencers, at mga sea guests ang lobby. Habang sinusuri ko ang guest list, napahinto ako. Nanginig ang mga kamay ko. Nanlabo ang paningin ko. Paulit-ulit kong binasa ang pangalan. Liza Marie Santos. Pangalan ng asawa ko. Eksaktong pangalan. Eksaktong birthday. Eksaktong detalye. Hindi imposible, bulong ko. Agad kong tinawagan si Liza. Hindi sumagot. Makalipas ang 5 minuto. Tumawag ulit ako. Hindi pa rin sumagot. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may mali. Parang may lihim na hindi ko alam. Makalipas ang 1 oras, dumating ang convoy ng mga si. Nakatayo ako sa entrance. At doon, parang tumigil ang oras. Bumaba mula sa isang itim na luxury SUV ang asawa ko. Si Liza. Ang babaeng 8 taon kong pinaghirapan. Ang babaeng pinagtitiwalaan ko ng buong buo. Napaatras ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Pero mas malala pa ang sumunod. May kasama siyang lalaki. Isang mayamang negosyante. Nakahawak ito sa baywang niya. Nakayakap. Comfortable. Parang matagal nang magkasama. Diyos ko, halos hindi ako makahinga. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung galit, sakit, o pagkabigla ang nararamdaman ko. Lumapit ang isa kong katrabaho. Marlon, okay ka lang ba? Hindi ako makasagot. Nakatitig lang ako. Habang nakangiti si Liza sa ibang lalaki. Parang hindi niya ako nakikita. Parang hindi ako ang asawa niya. Parang hindi ako ang taong nagsakripisyo ng halos 1 dekada para sa kanya. Nang matapos ang event registration, naglakas loob akong harapin siya. Pagpasok niya sa elevator lobby, humarang ako. Nanlaki ang mga mata niya. Marlon? Namutla siya. Parang nakakita ng multo. Ano nang ginagawa mo rito, tanong ko. Ako dapat ang nagtatanong yan. Bakit ka nandito kasama ng lalaking iyon? Nanginginig ang boses ko. Tahimik siya. Hindi makatingin. At lalo akong nasaktan. Sabihin mo ang totoo. Sigaw ko. Mahal, makinig ka muna. 8 taon akong nagtatrabaho sa ibang bansa para sa inyo. 8 taon akong nagtiwala. 8 taon akong naniwalang tapat ka. Napaiyak siya. Marlon, hindi ito ang iniisip mo. Talaga? Hindi ko siya kabit. Halos matawa ako sa sakit. Hindi kabit. Nakayakap siya sa iyo. Nakahawak sa baywang mo. Kasama ka sa C-suite. Paano hindi magiging kabit iyon? Biglang sumingit ang lalaki. Sir, please calm down. Napaharap ako sa kanya. Wala kang karapatang makialam sa pamilya ko. Sigaw ko. Nagkatinginan silang dalawa. At doon nangyari ang pinakamatinding revelasyon. Huminga ng malalim si Liza. At sinabi niya ang bagay na hindi ko inaasahan. Siya ang investor. Ano? Investor ng negosyo mo. Napakunot noo ako. Anong negosyo? Napaluha siya. Yung restaurant na matagal mo ng pangarap. Yung pangarap mong makauwi na sa Pilipinas. Yung pangarap mong hindi na mag-off tour. Hindi ko maintindihan.
Parang nawawala ako. Ipinaliwanag niya ang lahat. Sa loob ng 2 taon, lihim pala silang naghahanda. Nag-ipon si Liza. Nag-aral ng negosyo. Nakipag-partner sa mga investors. Naghanap ng lokasyon. Nagproseso ng permits. Lahat. Para sa akin. Para sa pamilya namin. Para makauwi na ako ng tuluyan. Napaiyak ako. Pero hindi pa tapos. Inabot niya ang isang folder. Binuksan ko. At halos mabitawan ko ito. Nakalagay doon ang pangalan ko bilang owner ng bagong restaurant. Kompleto ang dokumento. Kompleto ang permit. Kompleto ang puhunan. Bayad na ang renta sa loob ng 1 taon. Mahal, umiiyak na sabi ni Liza. Gusto kong matapos na ang sakripisyo mo. Gusto kong umuwi ka na. Gusto kong magkasama na tayo araw-araw. Hindi ako makapagsalita. Habang umiiyak ako, umiiyak din siya. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Naramdaman kong hindi pala ako nag-iisang lumalaban. Hindi ko napansin ang mga sakripisyong ginagawa rin niya. Hindi ko nakita ang mga laban niya habang wala ako. Mabilis akong humingi ng tawad. At patawarin mo rin ako, sabi niya. Naiintindihan kong nasaktan ka. Nagyakapan kami. Parehong umiiyak. Parehong sugatan. Pero pareho ring nagmamahalan. Pagkalipas ng 6 na buwan, tuluyan na akong nakauwi sa Pilipinas. Binuksan namin ang restaurant. Kasama ang mga anak namin. At habang pinagmamasdan ko silang nagtatawanan sa isang mesa. Napangiti ako. Dati, akala ko ang pinakamalaking problema ko ay pagtataksil. Pero ang tunay na sorpresa pala ay may mga taong tahimik na nagsasakripisyo para sa atin habang abala tayong magduda.